usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Mga napapanahong isyo, himay-himayin, bubusisiin. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Nino Bonito at Chonke Benz. House Speaker Martin Romualdez, Aurelio Gonzales Jr., Manuel Jose Dalipe, Ferdinand Alexander Marcos, Eda Marie Romualdez, Jude Asidre, and Faustino D. filed a bill to extend the term of office for barangay and sangguniang kabataan officials from the current 3 years to 6 years. Idol, pwedeng palawigin ang terms ng barangay officials. Hindi ka pwede palawigin ang terms ng barangay officials eh. Idol, halos 2 years lang kasi ang magiging termino ng mga nanalo ngayon kasi di ba na-delay yung barangay elections? Idol Chonky Benz, tingnan mo ha. Kung may palpak na barangay chairman o kagawa, di hahaba rin kapalpakan nila. Kung may matitino, mapuputol agad yung katinoan. Natatakot tayo sa motibo eh. Baka magamit ng mga barangay officials tulad ng People's Initiative. Dapat huwag makapasa. Hello! Bakit? Speaker of the House, pinsan, anak, ang may pasimuno ng bill na yan. Subukan nila sa Kongreso. Sige, subukan yung mga Congressman na harangin yan. Ano ngayon? Okay, let's have a deal. Ano? Let's talk about the lesser evil. What's the evil? Paano? Kasi kontra ng kontra sa Pogo itong mga congressman. Yung isabong baka makaligtas. Oo nga, ang daming mga minoridad ngayon na nalulong sa isabong. Kaya sa usapang sugal, let's gamble on the idea. Kayaan mo na yung term extension ng barangay officials. Anong kapalit? Ang matitino, di ituloy na yung matitinong panunungkulan. Yun nga, yung mga palpak ng mga barangay officials. Parusahan! Sila ang magbantay sa kabataan para mahinto yung isabong ng mga bata. Ito naman, imbis na magbantay, baka makipusta pa yung mga yan. Ay, nako. Dapat dito ilaan ng DILG ang mas maraming budget yung systemic monitoring sa isabong sa kanilang mga barangay. Sa bagay, tama ka. Kaysa ubusin nilang kanilang oras at pera sa pagmonitor kung nasaan si Pastor Kibuloy. Yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, kung no problem, sige, pasok kayo. Sinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala diretso sila kaagad. Naka-full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. In June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Paquil, Laguna, carried out by 25 members of the PNP SAC as one conducted with excessive force that was unjustified and unnecessary, that led to the degradation and psychological harm. In Committee Report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dated March 17, 2017, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as a use of overwhelming force. So, ito nga, 25 lang ginamit sa Paquil, Laguna, excessive force na daw yun. Sabi ng Human Rights. Ito, nakita mo naman, batalyon yung ginagamit. Isang batalyon ng police. Narinig mo, may 2 namatay because of inatake sa puso at may mga bata hanggang ngayon psychologically disturbed because of that stressful incident. Kasi kung hindi kayo magbigay ng result na investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng mga tao na
itong human rights, mabilis lang mag-action kapag ang naagrabyado ay yung mga makakaliwa. Ito ngayon naagrabyado, hindi ito makakaliwa, pero kalaban ng mga kaliwa ito. Itong Kingdom of Jesus Christ, talagang tumayo ito with the government against the CPP, NPA, NDF. Talagang kasama natin ito sila, itong mga Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ngayon, sila ngayon na agrabyado, sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan. Oo, kasi minimensin mo si Pastor Kibuloy, humiri tuloy si Senator Bato. May tama siya. Anong ginagawa ng CHR? Bakit sila kampe sa galit na lumulusob ng mga pulis? Teka muna. Pa, CHR? kampe sa galit na lumulusob ng mga pulis. Entonces, Ano? CHR means Commission on Human Rampage. Idol, hindi. Ano? Mali. Ang CHR, Commission on Human Rights. Ano ka ba? Ano ngayon? Ito, ang halos mag-rampage. Panoorin natin. Magsisimula na rin kaming mag-track down ng yung mga nag-expire, yung mga franchise. At karamihan dito mga lumang sasakyan talaga eh. Mahal na Pangulo, magpakalalaki ka, tignan mo yung mga taong bayan. Na hirap makasakay ngayon. Ito po, protesta pa lamang ito. Para sa amin, hindi pa po ito transport strike. Anong pagkakaiba sa protesta at strike, Idol? Ang protesta, walang makakasakay na pasahero. Okay. Ang strike, walang masasakyan ang pasahero. Alin ang naiba? Sa batibot, sa batibot. Pagmulat ng mata. Ang Pangulo ay dapat nakatingin sa dalawang side. Hindi lamang sa isa. Kung sino yung malapit sa kanya. Ano daw? Yung dalawang side? Parang lumang plaka yan eh. Ano lumang plaka? May side A, side B? Okay. Okay. Yung side A, yung mga gusto ng jeepney modernization. Yun yung mga ayaw agad ng modernization. Sila ang side B. Hindi. Ano? Sila yung outside. 19 days after the sunken MT KR Terra Nova sank off Bataan, oil extraction may finally begin today, Tuesday. Pipes have already been installed that will siphon over 1 million liters of leaking industrial fuel. Ay, ang taghal. Kaya nga nagra-rampage din si Mang Ping Kanuping. Anong sabi? Bakit ngayon lang kayo naglilinis ng kalat, mga punyemas? Idol, please, pakisabi kay Mang Ping Kanuping. Pasensya na. Marami kasing kalat na nililinis ang ating bayan. Kung sa dagat, langis ang kumakalat. Sa palasyo, marami ang nagkakalat. Agoy! There is a requirement from the people, therefore, that public employees should be free from drug use. It should be. Should be. And that does not exclude the President, the Vice President, members of the House, and members of the Senate. Why? Because ang sinasabi ng batas, yung nag-i-employ sa'yo. Yung nag-employ sa mga taong to, ay ang taong bayan. So ang taong bayan yun ang nagdidemand na i-random drug test natin ang President. Patay pala sa batas, may karapatan talaga ang taong bayan na manawagan ng drug test lahat ng opisyalis natin. Tayo? May karapatan? Kaya ano ngayon? Di bale na mag-coke, lagi namang durog. Di bali ng adik, ang sarap namang mag-trip. Di bali na magdroga, dilat naman ang mata. Di bali magbawal na gamot, hindi naman inaantok. Let us insist. Hair follicle test! Ano? Ano ngayon? Ano ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Niño Bonito at Chonke Benz.